Hello kabayan, kamusta po kayong lahat? Ayan, ako po si Joy Neri, dito sa France. Pag-usapan muna natin yung ating hiring ngayon. No? Active tayo sa ating Europa and Asian country. Ayan, hello, kamusta po? Kung ano po yung nakikita nyong WhatsApp number na inilagay ko dito, doon po kayo mag-PPM para marireplyan kayo. Okay? So, magla-live ako ng 30 minutes. Ayan, magla-live ako ng 30 minutes dahil may pasok na ako. Nag-base na nga ako dahil may party akong pupuntahan. Ayan. So, yung mga nagtatanong, kasi hindi ako nag-post dito sa Juliet Neri about sa hirings natin sa Europa. Sa mga nagtatanong kung anong available sa Greece. Ayan, isa-isahin natin ha. Europa, Schengen Visa, Greece, Bulgaria, Slovakia, and Lithuania. Wala po tayong cross-country. Makinig. Sa bandang bansa na apat na binanggit ko ay wala po tayong cross-country. Lahat po yon ay para sa mga nasa Pilipinas. Okay? Isinulat ko na doon yung nasa Pilipinas, going to Europa, mamili lang kayo kung gusto nyo sa Greece, sa Bulgaria, Slovakia, and Lithuania. Halos mag-the-same lang po ang kanilang jobs hiring, no? Waiter, waitress, barista, hotel cleaner, and then merong factory worker sa Slovakia and Lithuania. Meron din silang available na truck driver basta meron kayong license. Yon, available po yon, first timer or ex-abroad. Okay? So, parehas lang po ang ating requirements. Ayan. Sa bansa na yon, parehas na po ang requirements, mamili lang kayo kung saan kayo doon. Huwag kayong matakot dahil wala pa namang nadi-deny going to sa mga bansang dyan. Ang ini-stop ko ngayon ay ang bansang Poland. Wala muna tayong Poland from Philippines and from Hong Kong. Ayan. Kung gusto nyo mag-umpisa, uuwi kayo kung gusto nyo makapasok dyan dahil lahat yan ay Schengen visa. Kung afford nyo. Okay? So, ang ating hiring, ulitin ko, Slovakia, Lithuania, Bulgaria, at saka Greece. Edad, makinig. Ilang taon po ang pwedeng mag-apply? 50 years old and below, first timer or ex-abroad, bakla man o tumboy, basta can afford the processing fee. Okay? So, magkano ang processing fee? 300,000 pesos. Yan po ay all-in-one na. Kasama na dyan ang ticket, and travel insurance, process sa visa, or whatsoever na hihingin sa agency, kasama na po yan. All-in-one na po yan. Yung 300,000. Okay? And then, hindi po kayo magre-report hanggat hindi pa kayo kompleto ng requirements. Ano-ano po yung mga requirements going sa mga bansang yan? Makinig po kayo para hindi tayo paulit-ulit. Ang mga requirements kailangan nasa Pilipinas lahat ng aplikante. Kailangan unang-una valid passport. Yan ang passport ay naka-scan para clear. Okay? Pangalawa, CV, kailangan naka-formal ang CV nyo, ilagyan nyo ng photo application nyo, yung sa ID nyo, no? Much better magpa-picture na kayo or para sa visa kasi pag Schengen visa, meron yung photo size. So kailangan din namin ng whole body photo para sa inyong application dahil yun po ay ipo-forward doon sa company. Okay? And then, yung CV nyo, pakikumpleto, personal information mo, at saka yung work experience. Sa edad na 50, kahit first timer ka, imposible naman na wala kang experience. Of course, meron na kayong mga experience, di ba? So, paki-forward po ang inyong mga certificate of employment, mga CUE nyo. Paki-scan din yan para clear. Okay, lahat po naka-scan. Plus, self-video introduction. So, gagawa kayo ng video, be looking happy, be looking smart, ayusin po ang suot, walang mga salamin, pakita nyong healthy kayo at saka smart kayo. Just introducing about your personal information and work experience. Okay? Sa edad na 50 pababa, ex-abroad mo or first-timer,
meron na kayong mga experience. Kahit na merong mga test dadating, magagamit din yon basta kayo mayroong experience. Kung updated ang inyong mga COA, much better. Paano ma'am kung wala na talaga akong wala akong certificate of employment, pero meron akong pera pang panustos para sa processing fee. Kasi mahal masyado ang going to sa bansa na yan dahil 300,000. Kaya pag-isipan yung maigi, huwag kayong basta-basta mag-PM, kung alam nyo na namang information, huwag kayong mag-PM kung hindi naman kayo ready, kung wala pa kayong nakahandang pera. Okay? Kung hindi kaya, wag mo na kayong mag-PM, kaya ganun pa rin ang information ng inyong matatanggap. Kaya dito sa live, ito sasabihin ko kasi itong information na ipo-forward sa inyo sa WhatsApp, same lang din. Okay? So, ang kailangan ng Certificate of Employment, meron, updated, kailangan na original siya. Kung wala naman kayong certificate pero kaya nyong pumunta at kaya nyong magtrabaho doon, ang agency willing pong sa inyo, tutulong sa inyo para makaprovide kayo ng certificate. But, additional payment naman yon for 4,000 pesos. Hindi yan kasama sa 300 ha. Yan ay personal ninyong mga requirements. Kung wala kayong may provide na certificate, ang agency ay mag-provide sa inyo. Okay? So, NVI. Ayan. Pinakamahalaga ang NVI. Kung meron kayong NVI ng March and April, pwede pa yan ipa-apostel. Pero kung mula January, kasi hindi ko alam kung ilang buwan na ma-expire ang NVI, kukuha kayo ng panibago. Okay? Ang NVI, ipa-apostil nyo yan sa POA o DFA ba? Saan ba? Sa DFA. No? Ipa-apostil nyo yan. Saan ba yan? Saan ba yan ipa-apostil? Nakalimutan ko na. POA ba o DFA? Ipa-apostil nyo yung NVI nyo. Hindi pwedeng mag-process na hindi naka-apostil ang inyong NVI. So, pakinggan nyo. Yun ang ating requirements ha. Passport naka-scan, resume or CV, kailangan naka-format, attach ang inyong photo. And then, photo nyo for application, pakiayos po. Kailangan be looking smart and happy face. And then, self-video introduction. Any certificate, paki-scan po para clear copy. And then, send by PDF. And then, NVI, kailangan naka-apostel. Ilang buwan po bago makaalis? Depende po sa inyong pagkilos. Okay? Kung mabilis kayong mabilis kayong complete ng requirements, maibigay lahat kasi ang apostil matagal yon. Tapos ang certificate, magpapagawa pa ng certificate. Depende po yon. So, nasa mga 5 months to 8 months. No? Hindi na umabot ng 1 year. 5 months to 8 months, makakaalis na kayo. Mas early yan sa ikumpara natin sa pag-apply natin sa Poland. Sa Poland, ang daming dati, mas malaki pa. Kasi yung mga aplikante ko before, bago sila nakaalis, umabot sila ng 450 pesos o 1,000 pesos bago sila nakaalis. Dito, yung 300 ay all-in-one na po yun. Kasama na lahat dyan sa proseso sa agency. Kasama na yung travel and proseso din sa visa nyo. Yun po ang ating hiring, no? Pakinggan na lang ulit kung sino yung gustong mag-apply. Sigurado nasa Pilipinas kayo at kayang-kaya nyo. So, kung above 50 naman kayo, sorry. No? Above 50 na kayo, sorry. Kasi hanggang 50 lang talaga ang kanilang hinihingi. Okay? So, ma'am, ex-abroad ako. Paano yon? Wala akong experience na sales, wala akong experience na cleaner, wala akong experience na waitress, wala akong experience na factory. Makipag-ugnayan lang kayo. Ang isipin nyo, hindi po mahirap tumulong ang agency para makumpleto ang yung requirements. Ang isipin nyo, kaya nyo bang magbigay ng 100,000 for the first down payment? Okay? Basta ngayon, pasa na kay ma'am, interesado ako ma'am sa Greece, ma'am, interesado ako sa Bulgaria, ma'am, interesado ako sa Lithuania. Magkano ba ang kailangan? Kailangan kapag kasama na yan sa proseso, kasama sa mga requirements, ang first down payment is 100,000. Kaya ba? No?
Kapag hindi kaya, ma'am, paano kung 50,000 lang ang aking down payment? Siguro, initially, tatanggapin nila yon kung nakita talagang interesado kayo. But, kailangan, bunuin nyo yan bago kayo magkaroon ng, tawag ito, visa appearance. Okay? Kailangan mabuo mo yung 100,000. Dahil, kapag meron na kayong visa, okay, kapag in 3 months, in 4 months, meron na kayong visa, kailangan mabuo nyo ng mabayad yung 300,000. Kasi yung first down payment, ima-minus naman din yon sa 300. So, meron na kayong 200,000 na bubunuin. Na babayaran nyo yan para mabilhan kayo ng ticket. Okay? Sana maunawaan nyo ha. Kapag meron na kayong visa, kailangan i-full nyo yan para mabilhan na kayo ng ticket at ma-process na ninyong OEC. Lahat po ay legal process. Hindi po kayo makakaalis kung hindi kompleto ang inyong documents. Meron kayong ticket, travel insurance, may OEC, may kontrata, may working permit na pupuntahan yung bansa at trabaho na inyong pupuntahan. Okay, next. Madam, magkano po ang sahod? Ayan, sinasabi ko sa iyo, sasabihin ko sa inyo, hindi po ganong mataas ang sahod. Nasa mga 700, 600 to 700 to 1,000 euro. Okay? Depende po yan sa inyo kung, tawag ito, malakas ang OT, yung overtime. So, nag-i-excess ang inyong salary. So, na minimum tayo ng 600, 700 to 1,000 euro. Okay? Huwag kayong mag-aim na malaki. Kasi, sa aking nakikita, sa Hungary, wala akong Hungary baka zone, hindi natin alam. Ang Hungary, ang mga kabayan natin doon, kumikita na rin sila ng 70 to 100,000. No? Kapag medyo tumagal na kayo doon. So, sa umpisa, nandun pa kayo sa mga basic salary. Okay? Yun po ang ating hiring going to Europa na nanggagaling sa Pilipinas. Kapag sinasabing walang cross-country, wala pong cross-country ang Slovakia, Lithuania, Greece, and Bulgaria. Lahat po yan ay Schengen visa. Madam, ilang buwan po, ilang taon po ang kontrata? 1 year po ang contract. Ang TRC po ay 3 months to 5 months. Meron na kayong TRC, temporary resident card. Kailangan din yan sa bawat kabayan natin doon na magkaroon ng TRC. Yan po ay ang company na mag-process sa inyo, ang inyong employer. Okay? Hindi ko maibigay ang agency sa Pilipinas dahil kukunin ko muna ang inyong mga requirements, ipasa ko dun sa agent, ang agent na ang magpo-forward sa inyo kung okay na lahat ang inyong mga requirements. Pag hindi, hihingan kayo uli ng agent kapag kulang or hindi nakapasa ang inyong mga requirements. Maghantay kayo ng advice ng agent kung kailan kayo magre-report sa agency para sa inyong medical. Okay? Kasama na po yun doon yung 300 sa medical, kasama na po yun lahat ng process sa agency. Be sure na pumunta kayo sa agency, may dala kayong pera dahil hihingan kayo ng 10,000 ba ngayon or bukod yan sa 100,000 na down payment. Kasi yung sunod niyan ay paunti-unti nila yung kukunin sa inyo. No, kasama na po yan sa 300,000 kung magkano man ang hihingin ng agency. Minsan, kung ang process doon sa mga papers is other process, is may 10,000, may 20,000, may 5,000, may 14,000, depende po yan. Hanggang sa mabuo yung 300,000 para kung may visa na kayo, di hindi na gaanong mabigat. No? Kailangan bayaran ng buo bago kayo makaalis. Wala bang lending? Wala pong lending. Okay? Wala pong lending, walang offer na salary deduction, walang offer na maglo-loan. Noon meron pero sakit sa ulo. Puro na lang PIMA, mangutang ako, puro na lang ganon-ganon. So ngayon, kung kaya, go ahead. Kung hindi kaya, manahimik na lang po tayo sa Pilipinas. Maghanap na lang tayo ng paraan or maghanap lang kayo ng ibang mga agency, baka may mga offer pa yung iba
na walang mga bayad kasi nakikita ko walang mga bayad. Ewan ko, house true, no? Kung paano, kung totoo ba. So, i-check nyo yon, no? Pero be careful, ha? Kung mag-apply kayo, be careful kayo sa mga maamong mukha. Baka mabibiktima kayo. Kasi, marami ngayong kumpleto yung mga dokumento, pero pagdating sa airport, hindi nakakaalis. Kaya, yun ang iingatan nyo. Maraming ganon, no? Then pagdating doon, hindi nyo alam, wala palang trabaho. Okay? Kailangan isusure nyo. Kaya dito sa amin, wala pa namang nasabit na okay naman ang trabaho nila sa Lithuania. Doon sa Slovakia, okay naman. So, meron ding hiking sa paggawa ng tinapay, katulad ng mga bagets. Kasi dito sa Europa, yun po kami. Hindi ako ganang kumakain ng bagets, no? Yung something-something na lang ang kinakain. Ito yung kasama ko. Iwan ko anong tinapay itong binili niya. May binili siyang tinapay. Parang pandesal na puti. Yun. No? Parang pandesal. Kami dito, kanya-kanya kaming tinapay. Dito sa Europa, maraming klaseng tinapay. So, ang mga friends mga European, tinapay talaga sila. Okay? So, sa Lithuania, kailangan namin ng machine operator o production operator, mga factory. Depende po yan sa inyong experience. Okay? Or mga available na truck driver. Kailangan merong video. Yung welder natin, kailangan meron kayong video na marunong talaga kayo mag-wielding. Ang driver natin, truck driver, kailangan may magbibideo sa inyo, nagda-drive talaga kayo ng truck. At ang license nyo ay aabot doon sa truck driver. Ayan. So, ang daming paulit-ulit na tanong, iisa lang po ang aming sagot. Kung mag-WhatsApp kayo sa number na yon, na magre-reply sa inyo. May assistant doon na ginawa ko na siya ang magre-reply sa inyo. So, whatever question na hindi niya masagot, magtatanong yan sa akin. Pero, alam ko, lahat ng information na ginawa ko na pino-forward sa inyo ay maiintindihan nyo yon. Okay? Basahin ng paulit-ulit. Wag basta-basta na ngayon, apply ngayon. Merong kakong aplikante, hirap nang magpa-appointment ng visa, hirap nang magpa-process ng mga documents, meron na silang appointment for visa, appearance, nagbigay na sila ng down payment, first down payment, but then nag-back out sila. Remember, kapag nag-back out kayo, wala na pong refundable. Walang refundable dito. Okay? According to the agency, wala na pong refundable. Kaya tiyakin nyo na talagang diretso-diretso ang inyong pag-apply. Okay? Kung kailangan, hindi naman maiwasan. Kung kailangan mangutang. Pero hanggat maaari, wag nang mangutang. Sikapin talaga na mag-ipon-ipon muna. Yung mga nasa ibang bansa na medyo mataas na ang edad at gusto nyong makahabol na makapunta ng Europa, this is your chance. Okay? This is your chance para makahabol kayo. No, kung hindi kayo makapunta sa bansang Asian country. Kasi ang Asian country natin, 43 to 45 years old only. Depende pa yan. Kasi ang mga hinahanap about sa Hong Kong is depende po. No? Kung looking young ka, looking smart, makikita lang ganon, hindi ka mukhang stress, yon. Kailangan sa mga aplikante natin, be smart. Kailangan with pleasing personality, gumawa ng video, walang salamin, pakiayos ang buhok, hindi po nakadunghay, pakiayos, no? Kailangan formal, maganda tingnan, kaakit-akit sa mata ng employer. Even in the agency, kailangan sila na pong magja-judge para ma-recommend kayo sa mga company or sa mga employer itself. Okay? So, yung mga bagong WhatsApp ko nakapost, doon kayo mag-PPM. Okay? Alam ko, lahat doon nagsasabi, Ma'am Joy, actually, anak ko yon. Ha? Anak ko yon kasi siya ang magre-reply sa inyo while ako busy dito sa France. Ikaw nung oras na. Dahil mayroon akong party, birthday ng aking alaga. So, sana nauunawaan nyo, no? Nais ko lang din na makatulong sa inyo kung saan legit na sigurado na makaalis kayo. Mahina man ang ating, yung iba, mahina ang proseso dahil nagdidepende sa inyong mga dokumento. Okay? Kung minsan din pabago-bago ang company.
Pero kung nakapag down payment na kayo, na expired na mga working permit no, o hindi na kayo magbabayad ulit. Okay? O ayusin lang yan, ang requirements lang ang uulitin nyo. Para malibaw. Kung minsan kasi, ang apostle is, sa NBI is 3 months. Kailangan yung 3 months na yan, makakaalis ka na bago mag-expired. Okay? Yun ang sinikap ng agency. Kasi kung ma-expire yan, kuha na naman ng panibagong NBI. Ang hirap naman ang pila para sa appointment para sa apostle. Okay? Hi, Lori B. Hempuroso. Miss you, Gaga. Watching from Hong Kong. Yan. Yan po ang ating hiring going to Europa. Walang cross-country. Lahat po ay galing Pinas. Okay? Ulitin ko, lahat po ay galing sa Pinas. Going to Slovakia, Bulgaria, Lithuania, and Greece. Yan. Itong kasama ko before, ang kapatid niya, ang binabayaran niya doon sa agency is more than 400,000. Sabi niya, late na ako nalaman na meron ka palang Greece. So, 300,000 only. Before is 380. So, malaki ang nabawas. Ang 80,000 ay hindi na po nadagdag, nabawasan. So, 300 na lang po. Kasi panay ako reklamo sa agent ko. Napakamahal naman yan. Hindi kayang afford na sa mga Pilipino. Ang hirap na kaya maghanap ng pera sa Pilipinas. Okay? So, wag na kayo mag-aim ng Poland, no? Ang pwede lang sa Poland yung nasa Taiwan, nasa Japan. Okay? Kasi stop muna ako sa Middle East dahil maghirap pa sa Middle East. Baka yung palipad-lipad, mahirapan ang process. At saka pag visa appearance. Okay? Doon tayo sa walang apektado sa gira, no? Gulo sa nasa Middle East. Okay? So, madam, gusto ko ng cross-country. Ayan. Ito, makinig kayo. Gusto ko ng cross-country. Andito ko sa Morocco, andito ko sa Cyprus, andito ko sa Turkey, andito ko sa Taiwan, andito whatsoever country kung saan ka. No? Pwede kayo mag-cross-country to Albania. Okay? Sinabi ko sa inyo, mababa lang ang sahod sa Albania. May basic salary din sila. And then, depende na po yan sa employer at performance nyo, nataasan kayo. Okay, ang offer talaga nila is 500. Kaya ilagay nyo sa utak nyo yan. First 8 hours na trabaho is 500 euro. Okay? But actually, wala pa naman nagsahod ng 500. No? Kasi pagdating doon, magbago naman, tataas naman. So, ang ating hiring, waiter, waitress, kailangan yung totoong waiter at saka waitress, na marunong talaga kayo. At saka barista, kailangan marunong talaga kayo. Okay? And hotel cleaner. Ayan. Madam, ako po dito ay wala akong experience sa hotel cleaner. Depende po yan sa agency, no? Sa agent, kung ano yung application nyo doon, information nyo about sa inyong work experience, yun, nakabase yan doon, titingnan. Oh, ito Joy, ilalagay ko sa cleaners. Oh, okay. Joy, nangailangan ako ng ganito. Oh, ito madam, try mo to. Ito, mas okay. Ayan, pakiayos lang niyo ang inyong mga requirements. No? Tatanggap ako ng Middle East, pero maghantay kayo. Kasi ang mas inuuna ngayon, from Malaysia, Hong Kong, Singapore, Taiwan, na hindi gaanong makasama sa gulo. Yung Dubai, meron bang flight? Titingnan nyo dyan kung meron ng mga flight. Kaya nga tatanggapin ko dahil kung sabihin ni Madam, sabihin nyo na okay na yung mga flight nyo dyan, o sabi ko Madam, mas okay tong requirements na to, fit sa hinahanap, itry natin kausapin kung okay naman ang flight sa bansa nila. Katulad ng Qatar, Saudi, Kuwait, Lebanon, hindi ko alam kung may mga flight dyan papuntang France. Okay? Kung meron, go ahead. Tatanggapin namin yan. Madam, magkano po ang kailangan? Mag-prepare lang kayo ng 500 euro is about 35,000 pesos. Okay? Antayin nyo kung kailan yan kukuliktahin sa inyo. But first, please complete the requirements and follow the instruction. Makinig para hindi pa ulit-ulit si agency. Dahil sa agency, ang mga Pilipino kung minsan matigas ang ulo. Gusto kahit na nanaintindihan na, hindi pa ginagamit ang common sense para intindihin at unawain at once. Okay?
Simple lang po ang requirements going to Alvania. Just copy and paste the resume pattern, no? Fill upan nyo lang yon, yun lang. Then, self-video introduction. Kailangan ayusin ang paggawa ng video na nakatali ang buhok kung maikli, basta hindi nakalugay katulad nito. Okay? Huwag masyadong makapal ang lipstick. Be looking natural. Okay? Walang salamin kapag magpagawa ang gagawa ng video. Kahit half body is okay, kahit hindi kayo nakatayo, basta hindi lang nakikita yung mga cleavage nyo. Okay? Dapat nakakamit kayo ng collar para naman presentable tingnan sa mga mata ng mga European. Hindi yung basta gumagawa lang kayo ng mga self-video na parang selfie-selfie lang. Hindi po ganon. Dapat maayos. Kahit kayo mismo sa sarili nyo, check nyo muna ang video nyo o kung karapat-dapat ba na mabigyan kayo ng opportunity sa Alvania. Ayusin ang paggawa. Okay? And then, ang pagpa-picture nyo, wag masyadong edited. Wag masyadong edited ang inyong photo. Kailangan magkahalos parihas sa inyong passport. Kasi kung minsan, magkaiba yung passport face and doon sa picture na ginagawa nyo, baka dyan pang dahilan na magka-deny-deny ang inyong visa. No? Yung iba, baka nagkaiba-iba na, may nagparituki na hindi na makilala. Okay? Be sure ng picture ni ipapadala nyo for visa, kailangan pumunta kayo doon sa Photoshop, magpa-picture kayo ng change in visa size sa Europa. Hindi nyo mag-picture na kayo, mag-selfie-selfie kayo dyan. Hindi po pwede. Kaya nga, kailangan pwede kayong lumabas para sa mga requirements. Bakit? Kailangan naka-scan na inyong passport. Paano kung hindi hawak ang passport? Hindi kayo maka-apply. Okay? Kung gusto niyo talaga makarating ng Alvania at mahirap naman dyan sa Middle East, subukan nyo mag-Singapore, mag-Malaysia, mag-Hong Kong kung bata-bata pa. Okay? Kung medyo may edad na at mahirapan sa Alvania, uwi kayo sa Pilipinas, meron tayong 4. Lithuania, Slovakia, Bulgaria, and Greece. Kaso 300,000 nga lang. Okay? Wala tayong Alvania from Philippines. Ayan. Walang Pilipinas galing. Okay? Kasi iba, wala naman akong sinasabi, ma'am, nandito ako sa Pilipinas, ma'am. Gusto ko sa Albania. Lagi kong sinasabi, wala pong galing Pilipinas. Ang Albania is cross country lamang. Sana naintindihan nyo, no? Malapit na. 10 minutes more. 10 minutes more. Okay? So, yun po ang ating information going to Albania. Then, pakipasa inyong requirements. Ito, highlight ko lang. Kapag na-hired na kayo sa Albania, kapag sinabi na ng ating agency na hired na kayo, maghantay kayo for the next steps. Sasabihin yan sa'yo, gagawa sila ng kontrata para fill upan nyo. So, anong gagawin sa kontrata? Maghintay kayo. Gagawa sila ng kontrata, ipapadala yan sa isesend dyan sa inyo through PDF or saan ba, email ba, isesend dyan sa inyo, pakiprint yan for colored, hindi po black and white. Then after ma-print, pakifill up sa ballpen na blue, hindi po black. Okay? I-follow nyo lang instruction ni Madam kung saan kayo mag-fill up, maglagay ng signature. After nyo malagyan ng signature, hindi ko alam kung how many pages ng kontrata na yan, paki-scan ulit. Diyan talaga kay gastos. I-scan ulit kahit ilan yun. I-scan ulit at ibalik mo sa kanya para ma-process na. No? Check lahat ng mga document mo at mga requirements mo. Yan po ay ready for process para sa visa. About sa payment, mag-antay lang kayo dahil may signal yan. Kailangan preparado ang pambayad. Okay? Kailangan nakahanda pambayad. Hindi pwedeng andyan na yung visa or whatsoever na time na hihingin na wala pa akong beer, pwede ba next month? Hindi po pwedeng ganon. Okay? Ma'am, paano po kung may visa na nandito pa kami sa Hong Kong, hindi po kami makapagbigay agad ng resignation? Okay lang, hantayin nyo lang lumabas ang visa bago kayo magbigay dyan ng resignation sa inyong employer. Dahil ang visa, hindi naman lilipad agad. Katulad na nangyari sa isa nating kabayan.
Ito naman si Madam din, hindi niya chine-check ang visa na yun pa ay mayroong maturity period kung kailan ka lilipad. Lumabas ang visa ngayon ng lumabas ang visa ngayon May 1. Hindi po pwedeng lilipad ka agad ng May 1. Meron yan siguro mga May 20, mga May, palagay natin mga 2 weeks to 3 weeks, pwede pa yon. No, pwede na kayo dyan magpapaalam. Kung mga ilang linggo yon na pwede kayo magpapaalam, pwede yon. Okay, kasi pwede namin kausapin si agency, kasi yung 3 weeks ay paghahantay, mula na may visa kayo, bigay kayo agad ng ng resignation, basta may visa na, sure na, at titingnan ang visa kung kailan. Dahil doon yan bibili ng ticket si Madam. Kapag si Madam ang bumili ng ticket, please lang, wag niyo ako bigyan ng ulo, lumipad kayo. Baka naman sabihin nyo, ma'am, namatay si ma'am, may emergency, may ganito. Huwag niyo akong bigyan ng sakit ng ulo dahil mahal ang ticket. Mas maganda pa siguro kayo din ang bibili ng ticket. Mas maganda pa siguro. No? Kasi pag may yung iba, binibilihan ng ticket, hindi lumilipad. So, mas maganda siguro ay suggest the agency kayo bibili ng ticket. I-refund na lang pagdating doon. Mas maganda pa yung ganon, sigurado pa. Ako'y nanigurado lang dahil ako po ang magkaroon ng problema kapag hindi po kayo lumipad. Sakit sa ulo ko yan. Ako na nga tumutulong sa inyo para makipag-ugnayan sa agency, but then, hindi kayo lumipad. Dahil maraming mga rason-rason. Yung iba nga, binablock na ako diretso. No? Nung nag-a-apply pa, kala mo kung sinong maamong tupa. Pag nandyan na, palipad na, daming mga rason-rason. Tandaan nyo, ako dito hindi ako agency, tumutulong lang ako sa inyo na makipag-ugnayan sa agency, kayo makikonek sa agency para makakaalis kayo. Pero pagdating ng oras, lukuhan naman. No? Hindi po lahat, may mga pantitino, pero meron talagang talibagbag ang utak. No? Hindi po lahat. Meron talagang mga Pilipina, mga talibagbag talagang utak. Yan. Dito hindi kami nag-ano ng pira-pira dahil kung Alvania, yung iba dyan, 100,000 ang mga hiningi. Dito, kung kayo pabibili ng ticket, so what? Bili kayo ng ticket kung trisado kayo. Kung ako'y mag-offer sa agency, let them to buy their own ticket. I-refund na lang pagdating. Kaya nga, prepare talaga kayo ng pera. No, wag kayo mag-aim na yan lang talaga ang babayaran nyo. Kasi kung ako na may magbait-baitan, ay talagang hanggang visa lang talaga kayo, hanggang 500 euro. Pero kung nakitaan ko kayo, kung meron talagang sablay, kayo talagang pabibilhin ko ng ticket. Kaya mag-pray talaga kayo, walang sablay nitong May. Dahil pag merong sablay this May, kayo talagang pabibilhin ko ng ticket plus the visa. Okay? Wala na ngang ibang babayaran, pero yung iba, akala mo kung sino. No? Hindi ako nagbait-baitan dito para maraming aplikante. Mas okay ko, walang mga aplikante. Dahil mga aplikante, parang puro lang PM. Meron pa nga sabi ng anak ko, hire lang ang nasa WhatsApp. Anak ko yun, yung number yung binigay ko, sa anak ko yun may nagsasabi lang hi. Sabi ko, hayaan mo yung mga nag-hi dyan, huwag mong pansinin yan. Kasi kung interesado yan, requirements agad yan ang pinapasa, hindi na hi. Kasi sa live pa lang, alam nyo kung ano po ang mga requirements. Hindi na po kailangan ng hi pagdating sa mga WhatsApp. Okay? Posted ko ang WhatsApp number. Kung gusto niyo ng more information, just send this WhatsApp, send this video, photo. Pero ang dami pa rin nag-PPM sa comment section, nagsasabi, how to apply, I am interested. Oh my God, gamitin pa natin ang minsan ng ating utak. Hindi ko na kailangan ng mga comments nyo. Requirements agad. Kung alam nyo ang mga requirements, no? Kasi kung minsan dyan sa comments, nagkaaway-away pa, hindi ako ganun pumapansin ng comments. Siguro kung minsan magre-review ako. Pag ako nag-post, hindi na ako nagre-review yan. Bihira lang. Bihira lang ako magre-review. Okay, 5 minutes more. 5 minutes more. Okay, sa Asian muna tayo. Tapos na yung Europa. Sa Asian country naman tayo. Kung mag-PM kayo sa WhatsApp, sabihin nyo kung saan kayo mag-apply. Dahil yung assistant na pinipm ko sa inyo, either Magenta and Ligaya, hindi na alam kung saan kayo mag-apply. Dahil sa mga bansa na mga hawak ko. Okay? Sabihin nyo, kung mag-focus kayo, Malaysia is Malaysia. Hong Kong is Hong Kong. Singapore is Singapore. Okay? Albania is Albania. Cross-country only. Okay? So, mga taga Hong Kong, Malaysia, Singapore,
Taiwan, saan pa ba? Morocco, Cyprus, going to Albania, Turkey, yes, pwede. Okay? Kahit Middle East, pwede. No? Ifa-file ko lang yan. Kaya nga sabi ko doon sa anak ko, tanggapin mo lang yung Middle East. Pero kung puro naman tanong-tanong, nakakasula. No? Puro na lang tanong. Alam nyo naman, may mga live ako dyan. Alam nyo, kung talagang tunay kayong aplikante, huwag nyo na lang tingnan yung mukha. Kung information, alamin nyo. Para maiwasan na yung tanong-tanong. Sabi na, soplada naman to. Ay, yes, of course. Dahil hindi po kayo nakabase dyan sa trabaho. Hindi ko trabaho ito. Kumbaga, libangan ko lang to sa inyo na makatulong sa inyo kapag may oras ako. Pag wala, don't care. Pero kung talaga interesado ka, push natin. No? Kasi nakakatuwa kung mayroon tayong mapapalipad. No? Nakakatuwa na malaman natin, lalo na kung maganda ang kanilang trabaho, maganda ang kanilang napupuntahan. Nakakalungkot din kung hindi, pero ang agency is willing to transfer another company, another hotel. Sumunod lang kayo ng instruction, hindi basta-basta. Wait kayo nang magkaroon ng TRC bago kayo ilipat. Kaya more presence, tiyaga-tiyaga lang muna. Okay? Tiyaga-tiyaga lang muna. Dahil yung agency natin sa Albania, hands-on yun. Okay? Yung lahat ng mga cross-country. Kapag takot po kayo mag-cross-country, wag na po kayong mag-apply kasi mahirap po yon. No? Na pagdating doon, ako nga, meron ako isang aplikante, pero matapang talaga siya, malakas talagang loob niya. Kasama ko sa prayer kasi alam kong pinagdaanan niya ngayon, pero one day, nasa Albania din siya. No? Isisigaw ko yan. No, na mag-successful siya makarating ng Albania. Kung saan-saan na siya nakarating. Dahil ang merong pabago-bago, may pagkakamali, pero ang agency is willing, another ticket naman ang binili sa kanya. Pero not mean na i-deduct sa kanya yon. Agency's fault. Okay? So, hindi mo yan kasalanan. So, kapag kasalanan ng agency, isi-shoulder nila yon. Okay? Sana naunawaan nyo. Okay? Kasi kung minsan may sabi, Ma'am Joy, bakit ang tapang mo? Bakit parang wag ka na lang mag-hiring? Yung iba nga may sabi, post ng post, hindi man lang nagre-reply, nag-hiring pa. Sa libo-libo pa, hindi na libo, 100,000 na. Ang aking WhatsApp, hindi lang libo. Kaya nga andun, pinasali ko na yung anak ko. No? Sa total, bakasyon, wala pa naman siyang OJT. Sabi ko, sige, asikasin mo muna yan. Post ko muna yung number mo, ikaw ang magre-reply. Pag nalikom na yung complete requirements, forward mo sa akin, i-check ko bago ko naman i-forward sa agency. At least, nakasalang na. Kaysa ako mag-reply sa inyo, puro tanong. No? Puro kayo tanong. Yan. So, lahat ng mga taga-Middle East, ilipat kayo ng Asian. Like Hong Kong, Singapore, and Malaysia. Malaysia is only passport and WhatsApp. Okay? Only passport and WhatsApp, 43 below. Prepare lang kayo ng 1,500. No? 1,500 pesos for Malaysia. Yan. Ang sahod sa Malaysia is about 30 na rin. Mataas na ang sahod sa Malaysia. No? And then sa Singapore, same. Medical lang ang babayaran nyo. Of course, kapag first-timer kayo, either Hong Kong, Singapore, and Malaysia, kailangan meron kayong test done. Sa mga first-timer, medyo mataas talaga. No? Kung gusto niyo mag-Hong Kong, prepare lang kayo ng 15,000 pesos. Lahat ng mga ex-abroad. But actually, ang magagamit nyo lang dyan ay medical lang sa mga ex-abroad. Ang sinabi ko lang, prepare lang kayo. Hindi katulad namin noon sa Hong Kong, 60,000, 80,000, 100,000 ang aming hinahanda bago kami makarating sa Hong Kong. Ngayon, napakaswerte nyo na. No? Mula nung ako nag-hiring ng Hong Kong, sobrang libo-libo na, sobra sa libo-libo na ang napapaalis ko going to Hong Kong. Kahit hindi ko kilala. No? Malakas tayo sa Hong Kong before. Ngayon ay may hawak na ako ibang bansa, nagkagulo-gulo na ang mga utak ng aking mga followers, ang aking mga aplikante, hindi na malaman kung saan na mag-a-apply. Ano kayo focus? Focus kayo. Dahan-dahan. Makakarating din kayo. Steps by step. Hindi yung basta lang kayo, diretso na kayo dyan. Okay? Sa panahon ngayon, kabayan, hindi man sa natin sa Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, sa dami na nag-graduate, every year, ang daming graduate, walang trabahong pinoprovide. Okay? Hindi po masama magbaka sakali, mag-abroad.
Kaya kayong mga kabataan dyan sa Pilipinas, kung kailangan magkaroon kayo ng mga TASDA, short courses, pumasok kayo. Pumasok kayo sa pag-aaral, mga welders, kasi yun din ang mga hinanap niyo, mga welders, no? Yung mga bartender, pasukin nyo yan. Factory worker, pasukin nyo yan sa mga kabataan dahil yan ay magandang experience going to abroad. Hanggat nabubuhay ako, magkakaroon kayo ng mga information sa mga ibang bansa. Kung pala rin tayo, bigyan tayo ng opportunity ibang bansa. Okay? Then lastly, lahat ng mga nurse, mga kakilala nyo, no, mga registered nurse, yung mga board passer, nurse, basta nurse, government to government, wala pong babayaran. Okay, libre po lahat. Basta mag-aral kayo ng German language dyan sa Pilipinas. I-research nyo yan kung saan kayo mag-apply, mag-aral. Kapag marunong na kayo ng German language, government to government, nurse, no? Wala kayong babayaran going to Austria. Okay? Kasi yung nagano sa akin yan, ang lumapit sa akin ay head nurse ng Germany Hospital. Marami na rin siya napapaalis ng mga nurse sa Pilipinas. Okay? So, kailangan marunong sa lingwahe ng Germany. Siguro magkalapit ng Austria. Yun talagang ginagamit nilang lingwahe, no, sa interview. Wala po kayong, napakaswerte na, wala po kayong babayaran dahil government to government. Okay? So, pasensya na dahil, anong oras na? Alas 12 na. Parang ang bilis ano? Asan ba tubig ko? Parang nauuhaw na ako. Ang hirap palang magdaldal para tayong, tawag ito, para tayong nasa, mga reporter. Daldal ng daldal. Nakakatuyo pala ng, ng lalamunan. Nakakatuyo ng lamunan. So, sa aking mga kabayan, sa panahon ngayon, abroad talaga ang solusyon. Kung malakas ang loob nyo. No, kahit DH man yan. Pero wag na, hanggat maaari, wag na kayo mag-Middle East. Kasi ako'y nalulungkot na dumaan sa aking wall na hindi ko malaman kung sabay-sabay namatay. Kung namatay pala nung una, yung isang kabayan natin, namatay yung pagkasunod. Bakit hindi nagawang iuwi agad ng mga ating embassy, Philippine Embassy? Hindi natulungan doon sa Kuwait para mapauwi ng paunti-unti. Bakit tinambak nila doon ang bangkay bago isabay-sabay sa pag-uwi sa Pilipinas? Ano ba naman yon? No, mayroon pang kabayan natin binarel sa Lebanon. Kaya hanggat maaari, wag muna kayong mag-Middle East. Pero kung mabait ang amo nyo dyan, please lang manatili kayo. Kasi hindi po lahat salbahe. Meron din ang Panginoon na talaga nilagay kayo dyan, tumagal na kayo dyan dahil mabait. Hanggat maaari, wag na kayo lumipat. Mag-for good, uwi na. No? Kasi kung ako lang, kung hindi ko malaman kung kailan ako mag-for good, miss ko na talaga ang anak ko. Hindi ko baka mayakap ko na, apo ko na, ang mayakap ko pag-uwi. No? Mahal ko ang Pilipinas talaga. Kaya hindi ko nangarap na tumanda dito sa ibang bansa. Dahil gusto ko sa bundok para magtanim ako ng gulay. Yan. Ang sa akin lang na matapos ko lang ang aking project para sa aking anak. Dahil ayaw ko ring maranasan ng hirap. No, kapag ako'y mawala. Kaya yun naman talaga ang aim natin mga magulang. Mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya. Okay? Saan po location dito sa office, ma'am? Walang location, walang office ang cross country. Okay? Walang office siya ng cross country. Wala lang. Alam niyo ang cross country, tiwala at malakas ang loob. Pero kung sa mukha ko wala kayong tiwala, chupi-chupi. Huwag na kayo mag-apply. Kasi hindi ako katulad ng ibang mga agent dyan na, dito maganda dito, mag-apply kayo kasi malaki ng sahod. Tutulungan, hindi ako ganon. Mas gusto ko nga kunti lang, 10. Ay, okay lang sa akin yun. At least focus ako sa 10. Isa, ay, okay lang sa akin yun. No? Okay lang sa akin yun. Dahil hindi ako agency. Kaya si Magenta, no? Ako, nakinanood din ako sa mga vlog ni Magenta, sumasakit ng ulo. Meron ng mga, ano ba yun? Meron akong aplikanteng buntis. Meron na sanang ticket, papalipad na. My goodness.
Binanatan nyo naman. Alam nyo namang paalis na kayo, bumanat o di nabuntis. Kaya check nyo rin sarili nyo. No? Huwag kayo magpabanat. Kung magpabanat kayo dyan, dapat meron kayong mga kontra-kontra dyan. Bili kayo isang sakong kondom. Maraming nang nangyari niyan, ha? Hindi yan bago sa akin. Yung mga sa Hong Kong, Mali, Singapore, buntis. Hindi makaalis-alis. Yung iba nga, gusto ipalaglag. Hoy! Magpapalaglag kayo para kayo pumutay na rin ng malaking tao. Kriminal din yun. Hindi kayo naawa. Ako nga, kailangan ko na nga maraming bata eh. Kaso lang, isa lang talaga ang napunta sa akin. Bawi ako sa apo. Sana magkaroon ako ng maraming apo. Kung mabibigyan ako ng apo ng anak ko. Ayaw pa kasi mag-asawang anak ko eh. Nak! Panawagan! Damihan mo na! Panawagan! Attention, tourism braille. Okay? Lahat na mag-ping sa WhatsApp, antay lang kayo doon. Magre-reply yun. Sabi pa ng anak ko, Mi, ang dami na. Di malulula din anak ko. Ako nga, hindi ko nga meron sa Messenger. May 4 na WhatsApp. Kaya nga napakaswerte nyo ma-replyan ko kayo. Kung hindi ako ma-replyan, lipat kasi ibang number. Yung mga posted ko dyan. Hanggang sa makamaswertihan ko kayo. Okay? So, hanggang doon muna lang tayo. Kasi meron akong party na aatinan. Ayan. Mag-ano muna ako, mag-party-party muna ako ngayon. Kaya maya, busog na naman ako nito. Ako'y tumataba. Alam niyo kung bakit ako tumaba? Hindi ko ina-accept yung stress sa buhay. Tatapon ko talaga yung stress. Stress sa asawa, stress sa mga, kahit anong bagay na stress, no? Pero hindi pa naman ako na-stress sa anak ko ni minsan. Dahil ang anak ko, I'm so proud, talagang napakabait ng aking anak. No? Bihira lang sa mga nanay, sa OFW na. Siguro, swerte nyo na kung may bait kayong anak. Kasi sa akin, I'm so proud. Meron akong mabait na anak. Natapos ng mga anak. Kaya, another project. Kaya, banat. No? Kailangan magdaro tayo ng, dito, euro. Yan. Yung mga aplikante ko sa Albania, yung nasa Poland, padayon lang sa kinabuhi day, sikap lang, no? Sikap-sikap lang. Dito kabayan, tulungan lang tayo. Hindi tayo yung imbis na tutulungan pinahirapan, hindi ganon. Tulungan tayo. Okay? Kung makarating man kayo sa Paris, pero ayaw ko yung sabihin ko siya, punta kayo sa akin. Dahil dito ay libo-libo rin walang trabaho. Dahil nung nag-post lang ako once ng bakanting trabaho, 100 na ang tumatawag sa akin. WhatsApp ko na puno na rin. Ma'am, bakanti pa ba to? Ma'am, so napakarami talagang walang trabaho. Meron pala akong bakanti ngayon. So nag-isip ako kung sino kung magbintot-bintot siguro ako doon sa mga tumatawag sa akin. May bakanti ako rin ngayong 2. Baka next week pwede na rin na mag-start. Dito sa Paris, tulungan lang din. Pero tandaan nyo, hindi lahat dito sa Pilipino sa Paris na tumutulong ha. Hindi lahat. Kaya kung meron naman sana mga Pilipinong nakinig, tulong-tulong tayo dito kabayan. Kasi maraming walang trabaho. Saka yung mga kamag-anak nyo na nandito sa Paris, tapos sabi niya punta kayo dito, tapos walang maibigay na trabaho, huwag na kayong pumunta. Kung may trabaho naman kayo dyan, yung iba nagre-resign, magsisi kayo. No. Pero kung dito sa Paris, masipag ka lang, tiba-tiba din dito. Magpatiwalaan ka sa amo number 1. Pag ikaw pagtiwalaan ng amo, ang daming susi na ibibigay sa inyo. Diba? Naman yung susi ko, sobrang bigat. Bigat ng bag ko, puro susi. Kasi kung magnanakaw sa amo, wala talaga. Andiyan na naman yung magnanakaw. Ay! Pag nanakaw sa amo, kukunin na susi, wag ka nang aakyat. Patay na. Dito naman yung issue na magnanakaw. Ay, nako talaga. O nga kabayan. Tama ha, pakinggan nyo ulit ha. Pakinggan nyo ulit ang aking live. Nandoon na lahat ng mga information. Hindi ko kasi pwedeng i-post yung ginawa kong information dahil baka ma-restrict tayo ni Mita. Napaka-strict na ngayon ni Mita. No? At saka minsan lang din ako ganong nagpo-post dahil mas gusto ko pang manood ng drama. Mas nag-enjoy pa ako sa mga Korean drama. Isa-isa, yung balik. Alin ba? Ibalik mo. Hindi ba? Pamigay mo na. Gusto mo? Kayo kung sisi mo? Malaki ba na?
Kaya sa mga. Sige, akin na, lagay, tabi mo lang. Kasi summer na ngayon eh. Itago na kasi ihatag dito. Ay, ano ngayon? Ako yung nagsuot. Summer na ngayon, pwede na mag-short. Kung gamay, ibig tiyan dyan. Ay, oo, kasya. Kasi, Sige, balik man. Ako miyari sa'yo, ibalik. tanggapin na kasi mamilit. Ay, mamalit. Anda. Oo. Video mo kung ito. Magsushort, anong balay? Ano ba na magsushort ang kawas? Baka ma-rip ko. Kasi ikaw mag-rap mo. Basin ma-rip ko. Hi guys! Mag-apply na kayo guys! Huwag kayong matakit is coming guys! Aray ko. Takot na sila is coming dyan. Ngayon kay kwarto. Pag maghingi ng pera sa inyo guys, dyan na kayo matakot. Okay? Pero pag si Juju hindi maghingi ng pera, Sabi pa ngayon na, Madam, paano ako makasigurado na hindi to scam? Ah, hindi na kita papansinin. Yung scam. Pag, alam nyo, yung estilo ng mga agent, makita nyo yan eh. Basta makaalis ka, ikaw na bahala sa akin. May mga ganyan. Or else, dagdagan mo to kasi hiningi ng agency, dagdagan mo to 20,000 dahil hindi ka makakaalis kung hindi mo to dagdagan. Yung client ko nga yun na yun. kagabi, yung client ko nga kagabi, napunta yung ano dito, yung ano niya, partner niya, tapos nakapunta. Tapos yung hiningian pa nandito na 500. Oh, tignan mo nga. Grabe no, ang laki na ng gastos niya. Sabi pa nga nila eh, mayaman ka na kasi ang dami mo ng mga bansang hinara. Baka na ako yaman, hindi naman ako nangulikta ng pera sa aplikante. Si Joy Joy, Sige, mangulikta ako sa inyo. Lahat ng nagpo-for na aplikante, bigyan niyo ako 500 euro. Ay, wala pa isang taon. Ano na siguro ako. Never to naluko Milyonarya na siguro ako. Oo niya Joy, iba to ba Joy no? Ayaw nang ganun. Tumutulong Dahil na siya. hindi ako masa Si sa Joy pera Joy, ng sa tao. totoo lang, ang agency lang nagbigay sa kanya na kahit kunting ano lang, pero hindi siya nang umimira sa mga aplikante. Kaya maswerte na kayo Kung maka-apply Hoy, malate na ako. Bye! Late na ako, te.